Ako si Zhang Hua. Ang biyanan kong lalaki ay Pipi. Anong nangyari sa'yo, tatay? Inatake ako sa puso. Ang sakit-sakit. Mabait kong manugang. Bilisan mo. Kuhanin mo ang gamot ko. Inatake ka ba sa puso? Kukunin ko ang gamot mo. Sa aming pamilya, ako lang ang nakakarinig ng laman ng puso niya. Inakala ko, nailigtas ko ang aking biyenan na inatake sa puso. Ngunit hindi ko inakala. Ito ang simula ng aking pagbagsak sa impyerno. Tay, anong nangyari sa'yo? Hindi ito ang gamot ko. Bakit mo ako gustong saktan? Hindi ito posible. Ito naman talaga ang gamot na iniinom ni tatay araw-araw. Zhang Hua, gusto lang ni tatay magbakasyon. Kung ayaw mo, sana sinabi mo agad. Bakit mo kailangang lagyan ng lason ang gamot niya? Diyos ko, hayop ba yan? Sinakan pa ang sariling biyanan. Oo nga, talagang napakabulag. Hindi pinatawad maging ang isang may kapansanan. Inakala kong ang lahat ng ito ay isang aksidente lang. Hanggang sa dinala ang biyenan ko sa emergency room ng ospital. Doktor, may doktor ba? Tulong! Anong nangyari sa pasyente? Inatake sa puso ang tatay ko at hindi ko alam kung anong gamot ang nakain niya. Kaya siya nawalan ng malay. Ano? Dali! Ihanda agad ang operating room. Operahan agad. Opo. Tay, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Ischedule agad ng doktor ang operasyon para sa'yo. Magiging maayos ka lang. Alam na alam ko ang katawan ko. Kapag umakyat ako sa operating table na ito, baka hindi na ako makababa. Kailangan kong kunin ang testamento sa maleta para maaga kong maiayos ang aking mga huling habilin. Sinunod ko ang kagustuhan ng aking biyenan at kinuha ang testamento para sa kanya. Ngunit, hindi ko inakalang itutulak ko ang sarili ko sa bangin. Halikayo, tingnan nyo. Ang taong ito, gustong patayin ang sarili niyang biyenan. Lahat ng ebidensya, nasa dokumentong ito. Ano ang pinagsasasabi mo? Ito ay malinaw na huling testamento ng aking biyenan. Testamento nga. Pero, bakit hindi mo idilat ang mga mata mo at tingnan kung anong nilalaman nito? Ako, si Zhang Jun, matagal nang inaabuso ng aking manugang na si Zhang Hua. Kung balang araw may mangyaring masama sa akin, ang salarin ay tiyak na si Zhang Hua. Hindi ito posible. Siya ang aking biyenan. Paano ko siya planuhang saktan? Ha? Nagpapaliwanag pa. Zhang Hua? O Zhang Hua? Baka hindi mo na nakikilala ang sulat kamay ng iyong biyenan at maging ang fingerprint niya, tama? Ikaw, ang suspect, ikaw ang salarin. Yoyo, Hayop ka. inosente ako. Bakit walang naniniwala sa akin? Narito ako sa... Muling nabuhay ako bago malason ang biyenan ko. May katarungan ang langit. Sa pagkakataong ito, kailangan ko talagang hanapin ang nagdulot sa akin ng pinsala. Zhang Hua, anong nangyari sa iyo? Pagod ka ba? Gusto mo bang ako na lang ang magtulak? Siya ba? O kaya ay... Mga tao, tingnan ninyo. Ang taong ito, nais patayin ang kanyang sariling biyenan. Lahat ng ebidensya ng krimen ay nasa dokumentong ito. Ako, Zheng Jun, matagal nang inabuso ng aking manugang na si Zhang Hua. Kung isang araw, mangyari sa akin ang isang aksidente, kung gayon ang salarin, ay tiyak na si Zhang Hua. Siya! Siya. Zhang Hua. Anha? Ay, wala. Kaya kong itulak. Naipit lang saglit ang wheelchair kanina. Inataking puso, ang sakit. Mabait na manugang. Bilisan mo at kumuha ka ng gamot.
Gamot. Gusto kong uminom ng gamot. Noong nakaraang buhay, may pumalit sa gamot, naging sanhi ng aking pagdurusa at hindi diretsyong sanhi ng aking kalunos-lunos na kamatayan. Sa pagkakataong ito, hindi ako magiging ganoon katanga. Tatay, anong nangyari sa'yo? May masama ba sa pakiramdam mo? Tatay, anong nangyari sa iyo? Huwag mo naman akong takutin. Yoyo, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko ang 120. Tatay, bilisan mo at isulat. Anong masama sa pakiramdam mo? Isulat mo sa notebook. Yoyo, dapat nating dalhin si tatay sa ospital. Paano kung may mangyari sa kanya? Ay naku tatay, lumang sakit lang naman iyan. Gagaling siya pag uminom siya ng gamot. Bukod pa rito, lumabas tayo para magsaya. Sobrang pagod na kami. Sino pa ang may lakas na pumunta sa ospital? Tatay? Gumaling ka na ba? Ginoo, anong nangyari sa iyo? Hindi. May problema ang gamot na ito. Hindi ito para sa sakit sa puso, nitroglycerin. May sadyang nagtatangkang sakta ng matanda. Hayop ka? Pati biyanan mong pipi? Hindi mo pinaligtas? Hindi ka ba natatakot na binatukan ng kidlat ng langit? Hindi ko inaasahan na sa muling pagbabalik ng buhay, patuloy pa rin akong sinisiraan ng biyenan ko na inaabuso ko siya. Kung gayon, wag mo akong sisihin. Yuuyu, magsalita ka. Ikaw ang ayaw payagan ng tatay na pumunta sa ospital at ipinilit mong painumin ng gamot ang tatay? Ikaw ba ang nagpalit ng gamot ng tatay? Anong pinagsasabi mo? Anak din ako ng tatay. Paano ko siya sisisiraan? Kakaalis ko lang din sa bag ko ah. Yuuyu, alam kong kinasusuklaman mo ang tatay dahil pipi siya at may sakit sa puso. Ngayon, inatake siya sa puso. Naantala ang pagbiyahe mo. Ngunit, hindi mo pa rin dapat palitan ng gamot ng tatay. Nakamamatay ang sakit sa puso. Anak niya ako. Paano ko siya lalasunin? Tama na. Kanina nang inatake ang tatay niya. Ang pinagsasabi nila, narinig naming lahat. Ang anak na ito ayaw dalhin sa ospital. Tama. Pati ang pagpapalit ng gamot. Ang ganyang kasamaan ay nagagawa. Ay, ito ay pagpatay. Ay, hindi ito pwede. Kailangan kong tumawag ng pulis. Wala akong ginawa. Anak niya ako. Paano ko siya sisisiraan? Yoyo, hindi ko inakala na ganyan ka. Maagang namatay si nanay, mag-isa si tatay, pinalaki kanyang minamahal at pinahahalagahan, ganyan mo ba siya susuklian? Hindi talaga ako. Paano ko gagawin para maniwala kayo sa akin? Yuuyu, tama na. Huwag kang umaasa na hindi makapagsalita si tatay para isisi mo sa kanya ang lahat ng responsibilidad. Tingnan mo kung ano ang ginawa mong sapilitan sa tatay. Ikaw ang nagpakain ng gamot sa tatay. Hindi kaya sinisiraan ka lang ng tatay? Tatay, bakit mo ako sinisiraan? Tatay, ikaw mismo ang nagpalit ng gamot mo. Bakit mo ako sinisiraan? Tay, bakit mo ginawa ito? May kulang ba akong nagawa? Bakit mo ako sinisiraan? Anak mo ako. Tama na, Yuyuyu. Huwag kang magsamantala dahil bingi si tatay para itulak mo ang lahat ng pananagutan sa balikat niya. Hindi. Talagang hindi. Wala akong ginawa. Sa nakaraang buhay, ganito rin nang ako ay mapagbintangan. Walang nakinig sa paliwanag ko at hinatulan na kaagad ako. Si Zheng Yuyuyu, basta na lamang sinampal ako. Ngayon na nangyari ito sa kanya, alam na niya ang pagmamadali. Huwag mong sisihin si Yuyuyu. Hindi ako balak saktan ni Yuyuyu. Hindi siya. Sino si Zheng Yuyu? Pulis, ako ang tumawag sa inyo. Siya si Zheng Yuyu. Nagbalak pumatay sa sarili niyang ama. Dalhin niyo na siya para imbestigahan. Zheng Yuyu. Nakatanggap kami ng report. Sangkot ka sa pagbalak patayin ang sarili mong ama. Sumama ka sa amin. Tay, sabihin mo sa pulis. Tay, sabihin mo sa pulis. Hindi ako. Wala akong ginawa. Anak mo ako, Tay. Iligtas mo ako. Dali, sabihin mo sa pulis. Hindi sinaktan ni Yuyuyu. Dali, ibalik mo si Yuyuyu. Matatakot siya. Tay, ayos lang. Tiyak na malalaman ng pulisya ang katotohanan.
At mahahanap ang salarin na nagbalak-saktan ka. Tay! May tao ba riyan? Doktor! Anong nangyari sa pasyente? Inatake sa puso ang tatay ko. Hindi ko alam kung anong gamot na naman ang ininom niya, tapos bigla na lang siyang hinimatay. Ano? Dali. Ihanda agad ang operating room. Operahan siya kaagad. Sige po. Tay, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Aayusin agad ng doktor ang operasyon para sa iyo. Tiyak na magiging maayos ang lahat. Ang katawan ko, alam ko, kapag umakyat ako sa operating table, baka hindi na ako makababa. Dali, tulungan mo ako. Kunin mo ang testamento sa maleta. Kailangan kong ipamahagi ang aking huling habilin. Muling nabuhay? Bakit ayaw mo pa rin tigilan ako? Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang maulit pa ang nangyari. Tay, anong nangyayari sa iyo? Napakasama ng kondisyon mo ngayon. Kailangan mo ng agarang operasyon. Gusto ko ang testamento. Ang testamento. Ito? Ginoong Zhang? Ginoong Zheng? Mayroon ba kayong gustong sabihin? Ay, may papel at panulat dito. Ginoo, isulat mo na lang ang gusto mong sabihin. Testamento, nasa bag. Kaya pala, hindi ko pa rin kayang baguhin ang mangyayari sa nakaraan kong buhay? Tay, sobrang masama na po ang kalagayan ninyo ngayon. Tiyak na gagaling kayo sa tulong ng doktor. Tungkol sa testamento, paglabas niyo po sa ospital ay saka na natin pag-usapan. Naku, Ginoong Zhang, tingnan niyo po ang kalagayan ni matandang Ginoong Zheng ngayon. Pagdating sa operating table, hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari. Naku, kung mayroong naisang matanda, pakibilisan na po ninyong tuparin. Oo nga. Talagang walang galang ang binatang ito. Ang huling hiling ng matanda, hindi niya pa rin tutuparin. Tama? Baka nga, sa testamento, mayroong lihim. Sige. Huwag kang mag-alala, tatay. Kukunin ko po agad para sa inyo. Si matandang Ginoong Zheng na ilagay na sa operating room. Kayo, siguradong napagod sa pagtakbo, di ba? Bakit hindi na lang ang mga bagay na ito ipasa nyo sa akin? Tutulungan ko kayong dalhin sa loob. Hindi na po kailangan. Ako na lang po ang magdadala. Hindi problema. Sa nakaraang buhay, ikaw ang nagbunyag ng testamento na naging dahilan ng aking pagkamatay sa bugbog. Ngayon, tingnan nga natin, ano talaga ang gusto mong gawin? Hindi problema. Mga kasama, bilisan nyo at tingnan. Ito ang taong ito. Gustong kamkamin ang ari-arian ng biyenan. Hindi lang niya inaabuso ang matanda, kundi gusto pa niyang lasunin at patayin. Nagsisinungaling ka. Bakit ko naman lalasunin at papatayin ang sarili ko? Biyenan? Malinaw na nakasulat dito, sobrang walang respeto ang taong ito. Hindi lang, binubuli niya ang matandang hindi makapagsalita, inaabuso niya ang matanda. Para sa ari-arian, gusto niyang lasunin. Pero hindi mo alam, di ba? Alam na ng matanda dati pa na hindi mo siya papalampasin. Kaya maaga pa lang ay nag-iwan na siya ng ebidensya ng pag-abuso mo at ng tangkang pagpatay mo sa kanya. Ito ay lantad na pagpatay.
Wang Kun, hindi ko alam kung bakit lagi mo akong pinupuntirya. Pero sasabihin ko sa'yo, kung patuloy mo akong pagbibintangan ng walang ebidensya, ipapahuli na kita sa pulis. Dito, malinaw na nakasulat, kitang-kita, ano pa ang idadahilan mo? Bakit hindi tayo magpustahan? Ano ang ipupusta? Ipupusta ko na kung mayroon dito ang sinasabi mong mga ebidensya na inaabuso ko ang biyenan ko. Sige, pumusta tayo. Ganoon ka ba kasiguro na nasa loob ang ebidensya na inaabuso ko ang biyenan ko? Pinapaalalahanan kita, Wang Kun? Kung hindi ito ang ebidensya na inaabuso ko ang biyenan ko, pwede kitang kasuhan sa korte. Sa oras na iyon, huwag kang magtataka kung hindi na ako magalang sa iyo. Nandito ang lahat, pakisaksihan ninyo. Malapit ka nang mamatay? Nagagawa mo pa ring magkunwari? Bilib ako sa iyo. Kung mayroon dito, dapat mong aminin sa harap ng lahat na ikaw ay isang ganap na ipokrito. Sige. Tingnan mo, lahat sila ay kinukondena ka. Pinapayuhan kitang mas mabuting sumuko ka na agad at umasa sa mas magaan na parusa. Talaga namang napakawalang alam mo. Gusto mong tingnan kung ano ang hawak mo? Hindi, imposible. Ito ay malinaw na isang suicide note. Bakit naging testamento? Hindi ba ito ang testamento? Wang Kun, ano pa ang masasabi mo? Ako? Bakit ka ba nagsasalita ng walang katuturan? Buti na lang at nalinaw ito. Kung hindi ay makukulong ang isang inosenteng tao. Wala ako. Hindi ako nagsisinungaling. Ito, ang taong ito, ay isang ipokritong nagkukunwari. Ay, kung patuloy ka pa rin magmamatigas, mas mabuti sigurong tumawag na lang ng pulis. Ay, wag po. Ayaw ipapulis? Hindi kaya siya ay nakonsensiya? Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong palilinlang sa taong ito, pwede ba? Talagang hindi ako nagsisinungaling, siya ay isang ipokrito. Sa loob ng aking cellphone ay mayroon akong ebidensya ng pang-aabuso niya sa matatanda. Wang Kun, kung patuloy mo pa akong sisiraan, talagang tatawag na ako ng pulis. Sige, alam ko na. Sigurado ikaw ang nagpalit ng nilalaman habang kinukuha ang dokumento. Kung ganon, alam mo kung ano ang laman nito dati? Sa nakaraang buhay, ako ay namatay dahil sa testamento. Sa buhay na ito, hindi na ako muling gagawa ng parehong pagkakamali. Kung ganon, alam mo ba ang nilalaman? Ang nilalaman? Kaya kasigurado na ako ang lason sa aking biyenan? Ako at ang aking biyenan ay palaging maganda ang relasyon? Bakit ko naman lalasunin siya? At dati, hindi namin kilala si Wang Guide, pero ikaw, Wang Guide, paano mo nalaman ang nilalaman ng testamento? Oo nga. Bakit ipapakita ng matanda ang testamento sa isang taong hindi niya kilala? Tama? Nagsisinungaling itong gabay. Hindi ako nagsisinungaling. Siya ay isang mapagkunwari, nagpapanggap siya. Tama. Sinabi ko na sa cellphone ko, may ebidensya ako laban sa kanya. Mga kaibigan, tingnan ninyo ng mabuti. Ito ang ebidensya ng pang-aabuso niya sa matatanda. Ito na ang ebidensiya ng pang-aabuso niya sa matatanda. Paano nangyari ito? Wala akong ginawang ganyan. Hindi ako ang tao sa bidyong ito. Mga Ginoo, huwag kayong magpabudol sa kanya. Mula bata ako, ay ulila na ako. At pagkatapos ng kasal, ang biyenan ko ay tinrato ako na parang sariling anak. Paano ko naman gagawin iyon sa biyenan? Angko? Ikaw nga ang palagi akong binibiktima. Wang Kun, ano ba talaga ang pakay mo? Ano? Nabunyag na ang pagpapanggap mo? Kaya nagkakaganyan ka? Jianghua, isa kang mamamatay tao, pinapayuhan kitang sumuko ka na agad para mabigyan ka ng mas magaang sentensiya. Mahirap talagang malaman ang tunay na ugali ng isang tao. Hindi ko inakalang lahat ng kabaitan niya noon ay peke lang pala. Ito pala ang tunay niyang intensyon. Ganyang trato sa isang matandang hindi na makapagsalita
Hindi ba sila natatakot sa parusa ng langit? Siya ang nagpaplano laban sa akin. Ano man ang mangyari, kailangan kong humanap ng paraan para patunayan ang kawalang sala ko. Ngayon, may sapat kang ebidensya. Ano pa ang ipagtatanggol mo? Bakit ako magtatanggol? Ang video na ito ay gawa-gawa lang. Malinaw ang kuha sa video na ito. Bakit mo sinasabing peke? Hindi naman tayo magkakilala dati. Paano ka nakakuha ng video sa bahay namin? Ako, ito ay kagabi. May nagpadala sa akin ng video na ito. Sa tingin ko, matagal nang may hindi gusto sa ginagawa mo. Kaya naman, pinadala niya ako para magbigay katarungan. May iba pa pala sa likod niya. Sabi mo may nagpadala sa iyo ng video at recording na ito. Eh bakit sa iyo niya lang pinadala? Hindi sa pulis? Para arestuhin ako ng pulis? Oo nga, ang weird naman. Kapag may ganitong nangyari, hindi ba dapat agad ipaalam sa pulis? Paano naman ipapadala ang ebidensya sa isang bagong kakilala? Tama, kung ipadala agad sa pulis at parusahan siya sa batas, hindi ba mas madali? Ay naku, huwag kayong paloloko sa kanya. Ang mga video lang sa cellphone ko, ang ebidensya ng pang-aabuso niya sa matanda. Wangkun? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit paulit-ulit ka na laging pinupuntirya ako. Pero malinaw kong masasabi na ang video ay peke. Ang galing mong magsinungaling. Bakit mo sinasabing peke? Dahil siya ang tunay na salarin na umabuso sa aking biyenan. Ha? Ano? Mayroon din akong ebidensiya na nagpapatunay na siya ang tunay na nagpahirap sa aking biyenan. Wala akong masamang ginawa sa biyenan mo. Paano ko siya pipinsalain? Tigilan mo na ang kalokohan mo. Totoo man o hindi, makikita agad. Ginoong Wang, malinaw ang ebidensiya. Ano pa ang masasabi mo? Hindi ko inakala na may twist pa. Kaya nga ba, ang tour guide na ito, siya pala ang may kagagawan? Ito, ang video na ito. Peke ang video na ito. Huwag mo akong siraan. Oh, paano mo naman mapapatunayan na peke ang video na ito? Sa hitsura niya, halata namang nagpapakita siya ng pagkabahala. Kaya nga ba, siya ang nagdirect at nag-arte sa sarili niyang palabas? Hindi ako. Hindi ako. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Mga Ginoo, ngayong napakabilis ng teknolohiya, normal lang na gumamit ng AI face swap. Iyon ay isang normal na bagay. Ngunit si Ginoong Wang, walang pakundangan na. Inireklamo ako. Hindi ba't labis-labis na iyon? Peke, ang galing naman ng pagkakagawa. Hindi ko rin naman alam na peke pala ito. Ito ay ipinadala sa akin ng iba. Natatakot din ako. Natatakot na may mangyaring masama sa matanda. Nagmamadali ako. Mabuti ang intensyon ko. Ako ay para sa katarungan, di ba? Talaga? Ang nagpadala ng text message na ito, talagang napakasama ng loob. Buti na lang matalino itong binata, kung hindi ay tapos na ang buhay niya. Oo nga, oo nga. Napakasama talaga ng taong ito. Wangkun, nang natanggap mo ang text, hindi mo kaagad sinabi sa biyenan ko. At hindi mo rin sinabi sa tunay na anak ng biyenan ko. Ni hindi ka nagsumbong sa polis. Ano ba talaga ang iyong intensyon? Ako. Hindi ba't nagmamadali ako noon? Natakot lang ako na baka sakta ng matanda. Talagang nagulantang lang ako. Kaya hindi ko na masyadong naisip. Pero hindi tama iyan. Bakit mo sinabi na ang sobreng dala ko ay ebidensya na sinasaktan ko ang biyenan ko? At saka, ang sobre na ito, tanging ang pamilya ko lang ang nakakaalam. Paano mo naman nalaman? Nandyan ba ang pamilya ng pasyente? Opo, ako po. Kamusta na ang biyenan ko? Bilisan mo, sumama ka sa akin. Tumanggi ang pasyente sa operasyon at anumang oras ay mapanganib ang kanyang buhay. Itay? Anong nangyari? Manugang, nadala mo ba ang folder? Itay? Matagal ko nang nadala ang dokumento, pero kanina sa may pintuan, nakikipagtalo ako kay Wangkun. Kaya naantala ako ng ilang oras. Pero mabuti na lang, hindi naman gaanong naantala. Itay? Pero Itay, hindi ko talaga inaasahan na ibibigay mo sa akin ang lahat ng shares ng kumpanya. Pagsisilbihan ko kayo ng buong puso simula ngayon. Hindi ba ito ang dokumentong hinahanap mo, Itay? O kaya naman, hindi ito ang dokumentong gusto mo? Nanerbiyos ang pasyente. Dali, iturok ang gamot. Maghanda para sa operasyon. Ang mga hindi kabilang sa staff ay lumabas. Itay, huwag kang matakot. Magtatagumpay ang operasyon. Hihintayin kita sa labas.
Itay, ibinigay mo na sa akin ang kumpanya? Bakit paglabas mo ay nagbago ang lahat? Tatay, bakit mo ba ito ginagawa? Ay nako, kuya, hindi ako pumapayag. Dati-rati, ang daming kumpanyang gustong makipag-ugnayan sa atin, pero hinayaan mo lang siya na gumawa ng kalokohan. Bakit sa kanya mo ipapamahala ang kumpanya? Kuya, naguguluhan ka na. Ang ating malaking kumpanya ng pamilya Jeng, ipagkakatiwala sa isang dayuhan para pamahalaan, hindi ba parang nagpapakain tayo ng tupa sa leon? Si Ahua ay nag-aral ng negosyo at pamamahala. Kung sa kanya ipagkakatiwala ang kumpanya, tataas ang kita ng 10%. Kayo, sino sa inyo ang makakagawa niyan? Mga walang silbi. Ang alam nyo lang ay maghabol ng babae. Sa tingin nyo ba sa inyo ko ito ibibigay? Tatay, hindi ako sumasang-ayon. Anak mo ako. Kahit ipasa mo ang kumpanya, dapat sa akin mo ibigay. Noong una, pinapasok kita sa kumpanya para matuto ka sa akin. Pero ang ginawa mo lang ay mag-shopping at bumili ng damit. Sinasabi ko sa iyo, kuya, hindi ako pumapayag. Kahit na may kaunti siyang kakayahan. Dayuhan pa rin siya. Tatay, marami pa akong kailangang matutunan. Mas mabuti pa na ipaubaya muna ang kumpanya. Kay Yuyaw para pamahalaan. Manahimik ka. Akin ang kumpanya. Kung sino ang gusto kong pagbigyan, siya ang pagbibigyan ko. Binabalaan ko kayo, walang sino man ang magsabi na siya ay dayuhan. Tatay, paano nangyari ito? Napakabait ni tatay sa akin dati. Binigay pa nga sa akin ang kumpanya, bakit biglang nagbago ang lahat? Doktor, ano na ang nangyari kay tatay? Doktor, kumusta na ang aking ama? Naging matagumpay ang muling pagsusuri. Wala nang matinding sakit ang pasyente ngayon. Maraming salamat po, doktor. Ang sipag ninyo. Matagal na akong hindi nakakakita ng tulad mo. Ang pagtrato mo sa iyong biyenan ay tulad ng pagtrato mo sa sarili mong ama. Siguradong malakas ang inyong ugnayan, hindi ba? Opo, palagi namang malakas ang aming ugnayan. Ngunit, iyon ay bago kami naglakbay. Tay, malakas ang hangin sa tabing dagat at kalalabas mo lang sa ospital, ipipilay kita para maglakad-lakad dito sa tabi. Sana ang aking manugang ang magtulak sa akin para makita ang dagat. Tay, nagsisimula na naman ba kayo? Sana ang aking manugang ang magtulak sa akin para makita ang dagat. Ano po ang nangyari, Kuya Jang? Hindi pa rin po ba kayo aalis? Iniisip ko kasi na malakas ang hangin sa tabing dagat. At kalalabas lang ni tatay sa ospital. Natatakot akong lamigin siya, kaya naisip ko na dito na lang kami sa malapit maglakad-lakad. Pero, nakikita ko si tatay na mas gusto niyang pumunta sa tabing dagat. Ang ganda ng inyong relasyon. Kung hindi mo sasabihin, walang makakaalam na magbiyanan kayo. Para kayong tunay na mag-ama. Ang aking biyanan ay palaging itinuturing ako bilang tunay na anak, kaya tiyak na ituturing ko rin siya bilang sarili kong ama at rerespetuhin. Ahwa, patawarin mo ako anak. Tay, bakit mo ba ako sinasaktan ng ganito? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto mo bang kunin ang buhay ko? Ang lamig. Sana kunin ako ng manugang ko ng jacket. Nagsisimula na ba? Ang lamig. Sana kunin ako ng manugang ko ng jacket. Tay, nilalamig ka ba? Gusto mo bang kunin ko ang jacket mo? Pero, ang lapit ng dagat dito, kakalabas mo lang sa ospital at mahina ang iyong mga paa. Paano kung mayroong isang tao? Aksidenteng itinulak ka sa dagat? Ano ang gagawin mo? Ang lamig. Sana kunin ako ng manugang ko ng jacket. Pero nakikita ko na walang masyadong tao sa paligid ng dagat at lahat ng nasa paligid ay mga taong pamilyar na sa atin. Kaya malamang walang sino man ang gagawa niyan. Kung wala na talagang magawa, tay, kung may mangyari, sumigaw ka lang, babalik ako kaagad.
Nagla-livestream ka ba? Oo nga. Ano ang pangalan ng livestream mo? Mamaya, susundan ko at susuportahan kita. Sige kuya, sabihin ko sa'yo, isa akong sikat na streamer. Tay, sinasabi ng lahat na para tayong mag-ama. Gusto mo ba talagang patayin ako? Nangyari. Bilisan nyo. May tulong. Tulong. Ano bang nangyayari dito? Nahulog sa tubig kanina ang matanda. Buti na lang nakita ko at naisalba ko siya sa oras. Tito Zheng. Tito Zheng. Kumusta na po kayo? Tito Zheng? Tito Zheng. Gising na siya, gising na. Paano mo binabantayan ang matanda? Kalalabas lang niya sa ospital. Iniwan mo siyang mag-isa sa tabing dagat. Oo nga, kung hindi dahil sa binata na ito, na dumating sa tamang oras, tiyak na nalunod na siya. Iuuwi ko muna ang matanda. Maaari ko bang hilingin sa inyo na sumama sa akin pabalik para maging saksi? Tatay, bakit gusto niyo po akong saktan ng ganito? Kahit paulit-ulit niyo itong ginagawa sa inyong buhay bilang taya? Mabuti na lang at walang masyadong masamang nangyari ngayon. Ang katawan ng matanda, kailangan ding pagtuunan ng pansin. Hindi na niya kayang tiisin ang ganitong pagod. Tito Zheng? Tito Zheng? Anong nangyayari dito? Hindi ba Tito Zheng, kayo ay, anong nangyari? Kung gayon, may nagsalita ba ng mali kanina? Kung gayon, mayroon ba sadyang nagtulak sa iyo sa tubig? May sadyang gustong saktan ka? Zhanghua, tama nga ang hinala ko. Ikaw nga ang sadyang gustong saktan ng matanda. Zhanghua, bakit ka ganoon kalupit? Naglakas loob kang itulak sa dagat ang biyenan mo. Alam mo ba, ang pagtulak sa matanda sa dagat ay nakakamatay? Wang Kun? Noon, inieskandalo mo na ako. Ano, hindi ka pa kontento? Gusto mo pa ulit? Oo. Noong nakaraan, nagkamali ako ng paghuhusga sa iyo. Pero ngayon, iba na. Sa pagkakataong ito, personal na itinuro ka ng iyong biyenan na ikaw ang nagtulak sa kanya sa dagat. Ibig bang sabihin, may duda pa rin ito? Ano pa ang idadahilan mo? Matanda na ang tatay ko? At kapapa-opera pa lang niya? Kakalabas lang din niya sa ospital. Normal lang na medyo nalilito siya. Ikaw. Sige. Sa tingin ko, sinasamantala mo lang na hindi makapagsalita ang biyenan mo para manlin lang. Oo nga, itinuro na nga siya ng biyenan niya. Pwede pa bang maging peke ito? Pero, kanina tiningnan ko siya. Mabait pa rin naman talaga siya sa matanda. Nagtatago ba siya para lokohin tayo? Kung ganoon, sobra siyang nakakatakot. Mga Ginoo at Binibini, nandito na tayo sa puntong ito, umiwas pa rin siya sa pananagutan. Ngayon, mabuti na lang at ako ay agad na nailigtas ang matanda. Kung namatay nga ang matanda, wala nang ebidensya. Sa gayon, ang salarin na ito ay malaya. Zhanghua, ang galing mong magplano. Ngayon, may matibay na ebidensya, may sasabihin ka pa ba? Bumalik si Yuyu. Hindi ba ibig sabihin wala siyang kinalaman sa paglason? At ang aking biyenan ay nagpapanggap lamang. Zhanghua, ikaw na walang pinagkaiba sa hayop. Ang lupit mo. Zheng Yuyu, anong ginagawa mo? Zhanghua, hindi ako makapaniwala na habang wala ako, sinusubukan mong patayin ang tatay ko? At si Papa pa naman, trinato ka na parang tunay na anak niya. Wala ka na bang konsensya? Ganito na naman. Noong nakaraang buhay, nalason ang biyenan ko. Ganon din siya, hindi man lang nagtanong, sinampal niya ako. Ngayon, ganito na naman. Hindi ako. Wala akong ginawa. Nakita ko na ang babaeng ito. Nakita ko siya sa tourist spot. Pero hindi ba siya kinulong dahil sa paglason sa tatay niya? Siya ba ang naglason? Kung siya ang naglason, bakit ang bilis niyang nakalabas? Hindi ko alam. Pero tingnan mo itong babae. Mukhang hindi siya mabuting tao. Kawawa naman ang matanda. Anong nangyayari? Mayroong kakaiba. Pinakamamahal ng biyenan ko ang kanyang anak. Ngayon na nakalabas na si Yuyu, bakit wala siyang reaksyon? Zhanghua, hindi ko akalain na ganoon kakalupit. Nagkamali ako ng tingin sa iyo. Paano mo nagawa na abusuhin ang tatay ko? Habang hindi maayos ang isip ng tatay ko, pinilit mo siyang gumawa ng testamento. Ngayon mas malala ka pa. Gusto mo siyang lunurin. Hindi ba siya kalalabas lang? Bakit niya alam ang nangyari sa ospital? Hindi ka ba kalalabas lang? Paano mo nalaman ang nangyari sa loob ng ospital? Ako?
Ako... Huwag mong intindihin kung paano ko nalaman. Ang mahalaga, may masama kang balak sa tatay ko at iyan ang totoo. Tingnan niyo, mga tao. Ang daming sugat ng matanda. Paano nila nagawa ang ganoong kalupitan sa isang matandang hindi makapagsalita? Tama nga. Hindi ko inaasahang siya nga talaga. Hindi ko akalain na ganoon ka kasama. Nais mong makuha ang ari-arian ng aking pamilya, kaya ganoon ka kahigpit. Sa pilitan mong pinapirma ang aking ama sa testamento, hindi pa sapat iyon. Ngayon gusto mo pa siyang itulak sa dagat? Gusto mo siyang patayin? Lahat ba ng ito ay pinagplanuhan ng mag-ama? Zheng Yuyu, mula pa kanina ay panay ang sabi mo. Ako ang nagtulak kay tatay sa dagat. Ngayon, sinasabi mo na inabuso ko si tatay. Pero, ngayon bukod sa paninisi ni tatay sa akin, ano pa ang ebidensya mo? Nakita kitang personal na itinulak siya sa dagat. Paglabas ko ng istasyon ng pulisya, naisip kong hanapin kayo sa tabing dagat. Nakita kita noon, walang tao sa kaliwat kanan, at pagkatapos ay malupit mong itinulak siya sa dagat. Talaga? Sabi mo personal mong nakita na itinulak ko si tatay sa dagat. Kung gayon, bilang kanyang anak, pinanood mo lang, hindi ka pumigil, hindi ka sumigaw, pinanood mo lang na itinulak ko si tatay sa dagat. Ngayon, bumalik ka at hinuhusgahan ako ng buong katarungan. Zheng Yuyu, iniisip mo bang tanga kaming lahat? Ako, sobra akong nagulat noon. Ako, natakot ako. Hindi ako nakakilos. Paano kung sabihin ko, may alibi ako? Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo. Ang sabi mo, ang galing. Kanina, may isang streamer doon na nagla-live. Ang proseso ng pagkuha ko ng damit, lahat ay na-record niya. Libo-libong tao ang nanonood ng live niya. Baka, makatulong pa siya sa akin na magbigay ng patunay. Ako, mali ang pagkakita ko sa tao. Hindi ikaw yon. Kanina, malinaw na sinabi ni Itay, ako ang nagtulak sa kanya sa dagat. Ngayon kayong mag-ama, sinasabi niyo lang yan? Hindi ba kayo nagtataka? Aba, Zhang Deige, hindi ba't sinabi mo rin kanina na ang biyenan mo ay matanda na at bagong labas lang sa ospital, kaya medyo nalilito? Normal lang yon, di ba? Kanina, marahil siya ay, dahil sa kahinaan, nagkamali ng pagkakakilala sa tao. Paano kung patawagin natin ang streamer na yon kanina? Total, paulit-ulit siya na kumukuha ng video sa maraming lugar. Sa tingin ko, sa dami ng tao sa livestream, maaaring nakuha ang pagkakakilanlan ng salarin. Tay, ano ang nangyari sa'yo, Tay? Jiang Hua, tingnan mo kung paano mo pinagalit si Itay. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit si Yuyu kaganapan ang kanyang paglitaw? Bakit si Bienan ipinipilit akong ibintang? Hindi kaya ang lahat ng ito ay pinagplanuhan ni Bienan at ni Yuyu? Pero bakit kaya? At saka, lumabas si Yuyu sa presinto, hindi ba dapat masaya si Bienan? Bakit si Bienan ay walang reaksyon? Ang lahat ng ito, ano ba talaga ang nangyayari? Jiang Hua, tumawag na ng pulis. Oo nga, may gustong manakit kay Itay. Halos itulak siya sa dagat. Kung hindi ako tatawag ng pulis, ano pa ang gusto mong gawin ko? Zheng Yuyu, anong ginagawa mo? Mahal ko, alam kong nagkamali ako. Nagkamali ako sa'yo. Kasal tayo ng maraming taon. Hindi ka pinaniwalaan. Kung hindi ka pa nasisiyahan, sampalin mo ulit ako. Tama na, Zheng Yuyu. Sinisigawan mo ako? Dati hindi mo ako sinisigawan. Mahal ko, patawarin mo ako, okay? Alam ko talagang nagkamali ako. Hindi ko dapat nagkamali sa'yo. Hindi ko dapat pinaghusgahan ng walang alam at binigyan ka ng sakit. Ikaw ngayon, gusto mo bang isipin ng iba? Na sinasaktan kita? Mahal ko, ako rin ay naguluhan lang. Nung dumating ako sa dalampasigan, nakita ko agad na may nagbato kay tatay sa tubig.
Hindi ko rin nakita ng malinaw kung ikaw ba talaga iyon. Hindi ko dapat, nang hindi muna nag-iimbestiga, ay sinabi kong ikaw. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako, okay? Mahal ko. Tignan mo si tatay. Wala naman siyang malaking sakit, kaya huwag na nating papuntahin ng pulis, pwede ba? Zheng Yuyu, alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Halos malunod si tatay, tapos ayaw mong magpulis ako? Ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Mahal ko. Anong sinasabi mo? Ano ang kinakatakutan ko? Sa tingin ko lang, mahina ang katawan ni tatay. Pagdating ng pulis, magtatanong sila ng kung ano-ano. Mas makakasama iyon sa kanya. Ganyan ba? Kaya, hayaan lang natin ang may kagagawan na makaligtas sa hustisya, tama ba? Tapos pagbalik, saktan ulit si tatay, ganoon ba? Zheng Yuyu, wala ka bang puso? Walang kwenta. Zheng Yuyu, may tinatago ka nga. Tatay, ano ba talagang nangyari? Bakit niyo po ako ginaganito? Dahil ba sa 10% share sa kumpanya? Kung pinagsisihan niyo po, pwede niyo po akong kausapin, siguradong ibabalik ko po lahat. Hindi ko po ipagpipilitan. Noon po kayo ang nagsabi na ituturing niyo po akong parang tunay na anak. Tay, ano po bang sadya niyo sa akin? Ito ba? Ito ba? Ang 10% share sa kumpanya. Uy, sinabi ng amo, mula ngayon, ikaw na ang manugang ng pamilya. Kaya nararapat lang sa iyo ito. Hindi po, tay. Masyadong mahalaga ang regalong ito. Hindi ko po pwedeng tanggapin. Uy, sinabi ulit ng amo, kapag ikaw at ang binibini ay ikinasal na, ikaw na ang manugang ng pamilya, siya ay parang tunay niyang anak. Ang kaunting shares na ito, nararapat lang na makuha mo. Salamat po, tatay. Sa hinaharap, sisiguraduhin ko po na gagawin ko ang lahat para mapasaya kayo. Tatay, umalulila po ako simula pa pagkabata. Hindi ko po naranasan. Ang init ng isang pamilya. Buong puso ko po kayong itinuring na ama. Kung pinagsisihan niyo po noon, pwede niyo po akong kausapin. Hindi ko po ipagpipilitan. Bakit niyo po ako paulit-ulit na gustong patayin? Bakit po? Para saktan ako? Nagkasugat-sugat kayo, ang lahat ng magagamit na paraan ay ginamit niyo. Bakit niyo po ako ginaganito? Tatay. Ang mga walang basehang paratang na ito, kung hahayaan ay magiging kapahamakan. Ahua, wag na wag mong paniniwalaan ang sinasabi ng puso ko. Tatay? Sulatin ito ni tatay. Bakit, tatay? Bakit hindi mo ako pinaniwalaan sa iyong damdamin? Hindi ba't lagi mo akong gustong patayin? Ang narinig ko noon, hindi kailanman ang saloobin ni tatay, ito ay peke. Ibig bang sabihin, ang narinig ko, hindi talaga ang saloobin ni tatay? Kung ang saloobin ng biyenan ay peke, bakit pa rin ako ang itinuturo? At sasabihin na ako ang nagtulak sa kanya sa tubig? Ibig bang sabihin, ang pagtuturo ng biyenan sa akin ay hindi para ako isubo? Tatay, anong nangyari sa iyo? Kumalma ka. Tatay? Mag-ingat ka? Tatay, tingnan mo, ang sulat kamay sa likod nito. Ikaw ba ang sumulat? Tatay, may nananakit ba sa iyo? Tatay, tatay,
Kilala mo ba ang nanakit sa'yo? Mabuti. Mula nang maglakbay ako, madalas akong nawawalan ng malay sa gabi. Pagkagising ko, palaging may mga sugat at pasa sa aking katawan. So, every time you were abused, you were unconscious? Dad, don't worry. Write down everything. That happened from the moment we left. Until now. So Dad, at that time, you pointing at me was not to harm me, but what I heard was actually false. But can one's inner voice really be controlled? Dad, did someone use some trick to make you fall asleep, then abuse you, then control your inner voice to frame me so that both of us would die? Sino kaya iyon? Bakit niya ginawa iyon? That I'm not really sure either. But don't worry, Dad. I will definitely find the mastermind and make him pay. Kung iisipin ko, sa nakaraang buhay, biglang nalaso ng biyenan ko at namatay siya bago ko pa naitanong. Ngayon, sa buhay na ito, dahil ba sa matagumpay kong naiwasan ang ilang beses na pagsasabuatan, unti-unting luminaw ang pag-iisip ng biyenan ko? At napagtanto niya na may mali. Kaya iniwanan niya ako ng nakasulat na paalala. Ginoong Zhanghua, pwede ba tayong lumabas at mag-usap? Ay, sige. Tatay, magpahinga ka na rin ng mabuti. Kaya, yung nagtulak sa biyenan ko sa kapahamakan, may lead na ba? Oo, tama. Nakipag-ugnayan kami sa streamer na iyon. At sakto, nakunan niya ang eksena ng pagkahulog ng matanda sa tubig. May nagpapahamak sa akin. Paano mo nalaman? Nitong mga nakaraang araw, na-ospital ang biyenan ko at pinilit niya akong bumalik sa villa para kunin ang huling habilin. Nang makuha ko ang huling habilin at bumalik ako sa ospital, nagkataon namang nakasalubong ko si Wang Kun. Oo, si Wang Kun, pinigilan niya ako sa pintuan at sinabi na mayroong ebidensya na sinasaktan ko ang biyenan ko, minamaltrato ang biyenan ko. Mabuti na lang noon pagbalik ko, binuksan ko at tiningnan. Pagkatapos ay pinalitan ko ng iba. At iyon ang dinala ko. Paano nangyari ito? Kung hindi ko iyon pinalitan, siguro hindi nyo na ako nakita ngayon, tulad ng nakaraang buhay. Ginoong Zhang, tinanong na namin si Ginoong Wang. Sabi niya tungkol sa huling habilin. Nakatanggap din siya ng text mula sa ibang tao. At anonymously siyang sinendan ng video mo na minamaltrato mo ang biyenan mo. Nagkamali ng pagkakaintindi. Kaya nangyari ito. Kaya, ngayon may pinaghihinalaan ka na ba? Wala. Noon, naisip ko na ito ay planado ng aking asawa at biyenan. Ngunit kalaunan, naisip kong muli, kung ang gusto lang nila ay ang mga shares, hindi na nila kailangang gumawa ng malaking gulo. Ay oo.
ko ang isinulat ng aking biyenan kahapon pagkatapos niyang magising. Napakasakit ng ganyang pangyayari. Tiyak na pananagutin namin ang salarin sa batas. Sa ganitong paraan, simula nang magbiyahe kayo, ang iyong biyanan gabi-gabi ay bigla na lang nahihimatay at inaabuso. Opo, Alam mo ba kung sino ang gumawa niyan? hindi ko rin alam kung sino, pero sigurado ako. Lahat ng ginagawa nila ay para ipainit ang ulo ko. Noong nakaraang beses, nalason ang biyenan ko at nitong pagkakataong ito, ang testamento sa loob ng folder, pati na rin ang pagkahulog ng biyenan ko sa dagat, sa tingin ko, lahat ay posibleng para sa akin. Ginoong Jiang, ayon sa aming investigasyon, tunay na inosente ka. Ang posibleng nagpapahamak sa iyo ay hindi ang iyong biyenan. Kinausap namin ang streamer noon at mayroon talagang nakakita. Pagkatapos mong umalis sa pinangyarihan, may isa pang taong lumabas at itinulak ang iyong biyenan sa dagat. Ano? Ngunit, dahil noon ang matanda, ay malayo na ang layo mula sa pagkahulog sa dagat, kaya walang sinuman ang nakakita ng malinaw sa mukha ng salarin. Kaya naman ngayon, wala rin kaming paraan upang matukoy kung sino talaga ang salarin. Bakit nangyari ito? Kaya ibig sabihin, ang aking biyenan ay hindi sinasadyang nahulog sa dagat at ang mga sugat sa kanyang katawan ay hindi rin niya gawa. Naimbestigahan na ng aming mga tauhan, ang iyong biyanan ay maraming sugat, malaki at maliit. Ngunit, ang ilan ay tiyak na hindi niya kayang gawin sa sarili niya. Paano nangyari ito? Ibig sabihin, Kaya nga, ang biyanan mo ay malamang ginawan ng masama. paano nangyari ito? Sa ngayon, mayroon kaming dalawang suspek. Isa sa kanila ay ang asawa mo, si Zheng Yuyu. Ang asawa mong si Zheng Yuyu ay may kakayahang palitan ang dokumento nang walang nakakaalam at gumawa ng peking testamento pagkatapos ay ipadala ito ng anonymous sa iyong tour guide. Isa sa kanila, Totoo? Si Zheng Yuyu lang ang nakakaalam na kaya kong marinig ang iniisip ng biyenan ko. Ginoong Zhang, kumusta ang relasyon ninyo ng asawa mo? Ang aming relasyon mag-asawa. Dati napakaganda. Noon, hindi niya pinansin ang pagtutol ng kanyang pamilya at mga kaibigan. At buong tapang na pinakasalan. Ako, na nooy mahirap lang. Ngunit kalaunan, matapos kong pamunuan ang kumpanya, parang mga magkalaban na kami. Araw-araw na lang kami nag-aaway. Kung gayon, hindi ba ninyo naisip maghiwalay? Hindi ko naisip maghiwalay. Kahit na hindi na tulad ng dati ang aming relasyon mag-asawa, napakabuti ng aking biyenan sa akin. Malaki ang tiwala niya sa akin. At ipinagkatiwala niya sa akin ang pamamahala ng kumpanya. Ngunit may posibilidad ba, Ginoong Jiang, na ang asawa mo ang gustong makipaghiwalay sa iyo? Ngunit ngayon ay ikaw ang namamahala sa kumpanya. Kaya gusto kanyang pagbintangan at siraan na inabuso mo ang iyong biyanan para mapilitan kang umalis ng walang anuman? Imposible. Kahit ako ang nagpapatakbo ng kumpanya ngayon, ngunit siya ang nag-iisang anak ng kanyang ama. At saka, si Ginoong Zheng din ang sarili niyang ama, hindi siya ganong kalupit. Nasa yugto pa rin ito ng pagdududa. Noon, si Binibining Zheng ay pinaghihinalaang nilason ang kanyang ama at dinakip para imbestigahan pero napatunayang hindi siya ang naglason. Bukod pa rito, ayon sa aming investigasyon, wala talaga siyang oras para gawin ang krimen. Oo nga, kung siya talaga ang naglason, siya na sana ang kumuha ng gamot at personal na nagsubo kay Itay. Kung ganoon, sino kaya ang naglason? Kung ganoon ang sinasabi mo, sino naman ang isa pa? Ang pangalawa ay ang iyong tour guide, si Wang Kun. Ang inyong tour guide, si Wang Kun? Siya nga. Talagang nilalabanan niya ako.
Noon pinaghihinalaan ko siya. Pero tulad ng sinabi mo, nakakuha rin siya ng anonymous text message. Kaya, binatikos niya ako at sinabihan ng ganyan. Sa tingin ko, hindi rin siguro siya. Hindi natin pwedeng isantabi na umaarte siya. Bukod pa rito, ang tirahan ninyo ngayon ay siya ang naghanda. Siya ay lubos na may kakayahan, may pagkakataon na makapasok ng palihim sa inyong kwarto para bigyan ng gamot ang iyong biyenan para mawalan ng malay. Tapos sinaktan. Pero, wala namang atraso ang biyenan ko sa kanya. Bakit niya sisisihin ang biyenan ko? Hindi lang ang biyenan ko ang sinisisi niya, kundi pati ako. Imposible. Palagi kong dala ang aking bag. Wala siyang pagkakataong mahawakan ang bag ko. Paano niya nailagay ang pekeng huling habilin na iyon? Nang tahimik sa bag ko? Lahat ay nasa yugto pa ng hinala. Gayunpaman, walang motibo si Wangkon para pumatay. At ayon sa aming investigasyon, siya at ikaw ay walang anumang koneksyon. Kung ganon, ibig mong sabihin? Ang isa ay may motibo sa krimen, pero walang oras? Ang isa ay may oras para gawin ang krimen, pero walang motibo? Oo. Pero huwag kayong mag-alala. Patuloy namin itong susundan at iimbestigahan. May paraan ako para mahuli ang salarin. Dahil hindi niya nakamit ang layunin niya noong nakaraang beses, siguradong mayroon siyang susunod na plano. Sa halip na hintayin natin ang kanyang susunod na hakbang, mas maganda kung tayo ang gumawa ng aksyon. Kung ganon, Ginoong Zhang, ano ang gusto mong gawin? Mayroon akong paraan. Magagawa natin ito ng ganito. Sa nakaraang 2 araw, inalagaan ko si tatay sa ospital. Salamat sa pagod mo. Uminom ka ng gatas at matulog ka ng maaga. Salamat, mahal! Sige. Kung gayon, matulog ka ng maaga. Maliligo lang ako. Mahal? Gising. Ano ang ginagawa ninyo? Ikaw, bakit ka gising? Hindi ko naman ininom? Alam ko nang may problema ka, kaya ang gatas na binigay mo sa akin, hindi ko iinumin.
Tingnan ninyong lahat. May gustong pumatay para sa pera. Sino yan? Gabing-gabi na. Nag-iingay pa. Ayaw niyo ba kaming patulugin? Naku po, sila na naman. Anong ginagawa niyo? Araw-araw na lang kayong hindi natatapos. Tingnan ninyo, itong taong ito, gabing-gabi, palihim na pumasok sa silid ng kanyang biyenan at gusto niyang turukan ng lason ang kanyang biyenan. Mabuti na lang, dumating ako sa tamang oras. Kung hindi, baka ang matanda ngayon ay namatay na. Ay, tingnan mo. Ito. Talagang syringe. Nakuha mo pa akong saktan? Ano kung sinaktan kita? Bakit? Pipili ako ng magandang araw para sa iyo? Wang Kun, ikaw ay isang tunay na henyo. Gabing-gabi, palihim kang pumasok sa silid ng aking biyenan. Gusto mo siyang palihim na, turukan ng hindi kilalang gamot. Ngayon, gusto mo pang isisi sa akin? Ang galing mong ibalik ang paratang. Sige. Nakita niyo na ba? Dahil lang, nahuli ko siyang gumawa ng krimen, hindi lang siya nanakit, gusto pa niyang pagbintangan ako. Mga kaibigan, tulungan niyo naman ako. Bakit? Silang iilang tao na naman. Mula nang dumating sila, hindi na sila tumigil. Oo nga. Araw-gabi ang gulo. Hindi na pinapaayos ang pagpapahinga. Ilang beses na ba ito? Bakit ba laging kinukulit mo ang isang pamilya? Ginulo ba nila ang libingan ng mga ninuno mo? Hoy, ako ang nagsasabi sa inyo. Anong nangyayari sa inyo? Ako at ang matanda ang biktima. Kasalukuyan akong nagtataguyod ng katarungan. Bakit kayo lahat kinakampihan ang walang kwentang taong ito? Sapat na, Wang Kun. Dahil lang sa isang patak ng gamot sa sahig. Gusto mo nang ipahamak ako? Ako ang gustong pumatay sa biyanan ko? Tinuturing mo ba kaming lahat na tanga? Huwag mong isipin kapag nag-udyok ka ng ilang salita. Sasama sa iyo ang lahat at makikipagsapalaran. Tama nga naman. Bakit ang malas naman ng pamilyang ito? At pinagdiskitahan ng ganoong baliw? Tama nga. Maglabas ka ng ebidensya. Ako? Ako ang makakapagpatunay. Noong gabi, palihim na umalis si Zhang Hua, kaya sumunod ako sa kanya dahil sa kuryosidad. Tapos, dumating siya sa kwarto ng tatay ko at gusto pa niyang lihim na turukan ng gamot. Mabuti na lang at nakita ko si Wang Kun, kaya hiniling ko kay Wang Kun na tulungan ako. Oo, tama. Ganyan nga. Zhang Hua? Ngayon, may testigo at ebidensya na gusto mo pa bang baluktutin ang katotohanan? Paano ka pa magpapaliwanag ngayon? Totoo ba yan? Ibig sabihin, nagkamali tayong lahat ng pagtingin sa kanya? Sa tingin ko, hindi. Noong nakaraang beses, nalaglag ang matanda sa tubig. Hindi ba sinabi rin ng babaeng ito na itinulak siya ng manugang? Pero, nagpatawag agad sila ng pulis at nag-imbestiga at walang kinalaman ng manugang. Sa tingin ko, ang sinasabi ng babaeng ito ay hindi rin kapanipaniwala. Nagsisinungaling kayo. Bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Gusto lang niyang kunin ang ari-arian ng aming pamilya. Kaya gusto niyang patayin ang tatay ko. Ay tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Nagising ang matanda. Tatay, gising ka na. Bilisan mo at sabihin mo sa kanila na gusto kang saktan ni Zhang Hua. Ako at si Wang Kun ang nagligtas sa'yo. Tatay, magsalita ka na, tatay. Hindi. Luma ka na bang ulol, matandang ka? Si Zheng Yuyu ang tunay mong anak, tapos kumakampi ka pa sa iba? Itay, anong pinagsasabi mo? Hindi si Zhang Hua ang may kasalanan sa iyo. Ako kaya? Alam ko na. May bumanta sa iyo, kaya ayaw mong magsabi ng totoo, di ba? Huwag kang matakot, marami tayo rito. Dali, sabihin mo. Sabihin mo, siya ba ang may gawa sa iyo? Sabihin mo. Tama na. Sinasabi ko sa inyo, tumawag na ako ng pulis. Parating na sila.
Naglakas loob kang tumawag ng pulis? Anong ikakatakot ko? Kayo ay nagsama para ako ay saktan? Gusto niyo akong patayin? Siyempre, kailangan kong tawagin ng pulis para tulungan akong magkaroon ng katarungan. Zhanghua, Jianghua, hindi ko kayo kilala? Bakit ko gagawin ang isang bagay na labag sa batas? Anong mapapala ko? Baliw ba ako? Oo nga, Jianghua. Kahit magsinungaling ka, may limitasyon din, di ba? Paano ko naman makakasama ang isang estranghero para saktan ang sarili kong ama? Kasi matagal na kayong magkakilala at matagal na kayong magkasabwat. Dalawang araw na akong nag-aalaga kay Itay sa ospital. Napagod ako. Uminom ka ng gatas at magpahinga ka na. Salamat, asawa. Sige. Kapag tapos ka ng uminom, magpahinga ka na. Maliligo muna ako. Alam niya na hindi ko kailanman tinitingnan ang cellphone niya. Walang password. Ito? Ikaw ay talagang kahanga-hanga, Zheng Yuyu. Bakit mo sinilip ang aking cellphone? Kung hindi ko iyon sinilip, hindi ko malalaman na ganoon pala kayaman ang iyong pribadong buhay. Ang dalawang ito ay matagal na talagang nagkakasundo. Diyos ko, tingnan mo ang mga chat na ito. Nakakahiya talaga. Huwag na kayong tumingin. Huwag na kayong tumingin. Huwag na kayong lahat tumingin. Ano pang sasabihin nyo? Ang lahat ng screenshot ng chat dito, malinaw na nakatala. Ang lahat ng plano na binalak nyo, pati na itong paglalakbay na ito, ay bahagi rin ng plano nyo. At itong si Wang Kun, hindi siya tour guide, isa siyang psychiatrist. Sa pamamagitan ng gamot at hypnosis, inabuso niya si tatay. Gusto niya akong pagbintangan sa lahat ng ito. Zheng Yuyu, Zheng Yuyu, napakawalang puso mo. Mula pa sa simula, hanggang ngayon, hindi naman ako masama sa'yo. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Mahal, nagkamali ako. Patawarin mo ako, sige na. Dahil lang sa akin, sandali akong naloko, kaya ako nagkamali. Dahil sa kanya, siya ang umakit sa akin. Ikaw! Patawarin mo ako, sige na. Ang lahat ng ito, kasama ang lahat ng ito, siya ang gumawa. Wala itong kinalaman sa akin. Sumusumpa ako. Sumusumpa ako na kung patatawarin mo ako, makakasama na kita ng maayos sa hinaharap. Zheng Yuyu, anong sinasabi mo? Ikaw ang umakit sa akin. Itong mga plano na ito ay ikaw ang nagmungkahi. At saka kahit mahuli tayo, ikaw pa rin ang utak. Zheng Yuyu, Wang Kun. Kayong dalawa ay sangkot sa pang-aabuso at pagpatay kay Ji, Zheng Jun. Sumama kayo sa amin. Ayoko makulong. Ayoko makulong. Ayoko makulong. Huwag kayong lumapit. Zheng Yuyu, nabaliw ka na. Tatay mo iyan. Hindi ko siya tatay. Hindi niya ako tunay na anak. Mas gusto pa niyang ibigay ang kumpanya sa iba kaysa sa akin. Binibini, huwag kang masyadong maging emosyonal. Maaari mo bang sabihin ng maayos ang gusto mong sabihin? Dahil lang ibinigay ni tatay sa akin ang kumpanya para pamahalaan. Ganito mo na lang siya ginagawa. Pero hindi ko naman talaga alam kung paano pamahalaan ang kumpanya. Pero akin din ang kumpanyang iyon. Hindi lang iyan, pinantaan pa niya ako na kung maghihiwalay kami, iiwan niya ang lahat ng ari-arian sa iyo. Nagsulat pa nga siya ng testamento. Bakit? Bakit lahat ng ito ay sa kanya? Kasalanan ko. Lahat ito ay kasalanan ko. Hindi ko siya naturuan ng maayos. Mula pa sa pagkabata ay mali na ang itinuro ko. Hindi ko siya kayang saktan. Hindi ko siya kayang sigawan. Kaya siya naging ganito ngayon. Kung wala na siyang pagmamahal sa akin sa puso niya, bakit ko pa siya kakaawaan? Kasalanan niya. Kasalanan niya.
Kung hindi dahil sa kanya, paano ko magagawa ito? Hindi rin ako mapupunta sa ganitong sitwasyon. Binibining Zheng, pwede ka bang kumalma sandali? Sa ngayon, ito ay maituturing na pagtatangkang pagpatay at ilang taon lang sa kulungan at makakalabas ka na. Kung papatayin mo siya ngayon, wala na talagang balikan. Kung gayon, sabay-sabay na kayong mamatay. Jianghua, anong ibig mong sabihin? Akala mo ba hindi ko kaya? Ang galing! Nag-aalala pa ako na kapag nakalabas ka ng kulungan pagkatapos ng ilang taon, patuloy pa rin ibibigay ni tatay sa iyo ang kumpanya para pamahalaan. Mas mabuti pa ito. Lahat kayo ay mamatay. Ako lang ang tanging tagapagmana. Sa ganitong paraan, lahat ng ari-arian ng pamilya Zheng ay magiging akin. Huwag kang mangarap. Tama, binibining Zheng, kung isasama mo ang tatay mo sa kamatayan, kung gayon ang lahat ng ari-arian, ay mapupunta na kay Jinoong Jiang, hindi ba? Ang lahat ng ito na pinagsikapan mong gawin, hindi ba ay napunta lang sa kanya? Pag-isipan mong mabuti, aring hindi ba? Tatay, patawad po. Ako po ang may kasalanan. Ginoo, gising na po kayo? Hinahanap niyo po ba ang inyong manugang? Tumawag po siya sa akin at sinabing, nag-iwan siya ng sulat para sa inyo at umalis na po siya. Ito po ang sulat. Tatay, kumusta po kayo? Paumanhin po, dahil sa akin, nagkalamat ang inyong relasyon bilang mag-ama. Naniniwala ako na si Yuyu ay naimpluwensyahan palang ng kayamanan at galit. Pagkalabas niya sa bilangguan, tiyak na magbabago siya at magsisimulang muli. Sa oras na iyon, sana po ay ipasa niyo ang kumpanya kay Yuyu dahil siya po ang tunay ninyong anak. Salamat po sa mga taong tinuring niyo akong parang sariling anak. Sa puso ko, ikaw ang aking walang hanggang ama. Aalis na ako. Ingatan niyo po ang inyong sarili. Huwag po kayong mag-alala. Naway manatili kayong malusog